Makalipas ang ilang araw, habang pinapanood ni Shigino ang laban ng Kaido mula sa telebisyon ay naalala nitong itanong kay Momoko kung kumusta na ba ang kanilang anak na si Goro. Sinabi ni Momoko na kate tawag lang yun upang ipaalam na sa ika-10 ay magkakaroon ng huling pagsusulit, at kapag nakapasa umano si Goro ay makakauwi na iyon. Dagdag pa umano ng kanilang anak na dahil isa na itong outfielder ngayon ay hinding-hindi ito magpapatalo kahit kanino. Napabuga na lang si Shigino sa kanyang iniinom ng marinig na outfielder lang ang posisyon ni Goro. Sa Dream Island naman ay ibinalita ni Inui sa mga player na magkakaroon sila ng small tournament kaya hahatiin niya ang mga ito sa 4 na team. Idinagdag pa nito na hindi mahalaga kung sino ang mananalo dahil ang layunin nila ay hasain ang kakayahan ng bawat isa, kaya dapat gampanan umano ng mga manlalaro ang kani-kanilang tungkulin ayon sa kanilang posisyon upang maiwasan ang anumang problema. Napatanong naman si Kokubo kung paano oobserbahan ng coach ang kanilang kakayahan, at kung kapag nagkamali o nawalan sila ng tiyempo ay nangangahulugang matatanggal na sila. Si Suo ang sumagot sa katanungan at sinabing ganoon na nga, sapagkat sa pagkakataong ito ay bawal na ang kahit kaunting pagkakamali. Siya rin umano ang magdedesisyon para sa final evaluation. Halos lahat ay nagulat, ngunit wala na silang magagawa, kaya agad nang inihayag ni Inui kung sino-sino ang magiging miyembro ng Red at White Team para sa unang game. Si Toshi ay napunta sa Red Team, samantalang si Goro naman ay sa White Team. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagsimula na ang laro, ngunit sa umpisa pa lang ay nang-demote na kaagad si Goro. Humingi ng paumanhin si Goro pero sinabi ni Kasano na kung ganoon ito palagi ay siguradong matatanggal ito at maaring mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan nito. Dahil doon ay sinubukang bumawi ni Goro sa pamamagitan ng pag-agaw kay Kikubo ng sasaluhing bola kahit na masyadong delikado iyon. Bagaman nasalo ni Goro ang bola ay nilapitan pa rin ito ni Kasano para sabihin na kung gusto ni Goro na maglaro ng ganong klase ay wag na itong mandamay ng mga kasama dahil pasikat lang naman umano si Goro sa Kaido. Hindi nagtagal ay nagpatuloy pa ang laro kung saan ipinamalas ni Goro ang kanyang bilis, pero sinabihan ito ni Kasano na hindi porke mabilis ito ay magyayabang na ito dahil hindi umano iyon ang basehan ng pag-i-score ng manager. Nakangising sumagot si Goro na sa ngayon ay naglalaro umano ito para lang maging masaya kaya dapat ay manahimik na lang si Kasano. Kasunod ng pangyayaring iyon ay makikita na dumating si Onoki sa field sakay sa isang chopper. Matapos maka-score ng isa ang Red Team ay natutuwang sinabi ni Goro na sigurado ito na kayang-kaya naman nilang malampasan ang mga iyon. Subalit hindi natutuwa ang mga kitim ni Goro kaya tinanong niya ang mga ito kung ayaw ba ng mga itong manalo sa game. Si Kokubo ang nagsalita at sinabing wala na silang pakialam kung manalo man o matalo sila, dahil ang mahalaga ay hindi dapat nagkakamali si Goro at ginagawa nito ang trabaho nito sa loob. Sunod na nagsalita si Kasano upang sabihin kay Kokubo na hayaan na si Goro, tutal ang sinabi naman umano nito kanina ay naglalaro lang ito para maging masaya, at hindi tulad nila na ginagawa ang lahat para magampanan ang posisyon kaya pangit umano talaga ang laro ni Goro. Sa pagpapatuloy ng laro, biglang dumating si Onoki sa loob ng field bagay na ipinagtaka ni Suo dahil ang alam nito ay nag-quit na iyon. Sinabi ni Onoki na naroon siya dahil inutusan siya ng nakakataas sa kanila, sabay pinuna ang malaki umanong pagbabago ni Mariyama, ang player na hinubog ni Suo. Ganun pa man, para kay Onoki ay isa lamang talaga umanong bench pitcher si Mariyama na nakakatamad panoorin. Medyo na si Suo sa mga sinabi ni Onoki kaya sinabihan niya ito na umalis na, subalit iginiit ni Onoki na hindi siya maaaring umalis dahil naroon siya para makita ang isang tao kung kaya ba niyong higitin ang manual o kung magpapailalim iyon sa panel na ibinibigay ng Kaido tulad ng iba. Dagdag pa ni Onoki na gusto niyang makita na hindi yun babagsak, at gagawin yun ang lahat kahit na gaano pa kahirap ang pagdadaanan. Maya-maya pa ay napansin ni Goro na naroon si Onoki kaya napatanong ito kung ano ang ginagawa niyon doon. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ay pinuri ni Onoki si Goro dahil sa malaking ipinagbago nito, at mas gumanda umano ang katawan nito. Subalit dahil hindi pa tapos ang game ay iniwan muna ni Goro si Onoki sabay sabi na ipapakita niya rito na hindi lang basta katawan niya ang gumanda sa lugar na iyon. Sa pagtakbo ni Goro palayo ay nagtaka si Onoki kung bakit nasa outfield yun kaya sinabi ni Suo na delikadong makapasok si Goro kaya hindi niya iyon hahayaan na makapasok sa team. Habang nagpapatuloy ang game ay nakaramdam ng panghihina si Kokubo matapos ang 3 beses na pagpalya sa pagsalo at pagbato ng bola. Ganun pa man, pinalakas lang ni Goro ang loob nito at sinabing maging masaya lang si Kokubo sa laro, dahil sa isang team ay kaya umanong pagtakpan ng bawat miyembro ang pagkakamali ng isa basta't meron silang pagkakaisa kaya wala umanong dapat na ikatakot si Kokubo sa paglalaro ng baseball. Dahil doon ay sinikap ni Kokubo na pag-igihan ang paglalaro hanggang sa magawa ng mock-alamang ng kanilang team. Kasunod ng pangyayaring iyon ay may iniabot na sulat si Onoki kay Suo na galing umano sa general manager.
Nakasaad sa sulat na gusto ng general manager na subukan ni Suo ang kakayahan ni Goro bilang pitcher ng team. Inisip ni Suo na kinausap ni Onoki ang general manager na ipasa si Goro at makatungtong sa final test, subalit maging ito man ay nagulat at nagtaka kung papaano iyon nalaman ng general manager. Dahil doon ay pinagsuspechahan ni Suo si Inui at hindi naman nga iyon itinanggi ng coach. Inamin ni Inui na siya ang nag-report sa general manager sabay nakiusap kay Suo na ibalik si Goro sa mound bilang pitcher. Dagdag pa nito na naiintindihan niya kung ano ang mga nilabag ni Goro sa manual, pero kahit ganon ay hindi pa rin matanggap ni Inui ang desisyon ng manager kaya ngayon ay nakikiusap siya rito na bigyan pa ng pagkakataon si Goro. Nagtaka si Suo kung bakit ganoon na lang ang paniniwala ng dalawa kay Goro gayong fastball lang naman umano ang ipinapakita nyon. Nagsalita si Onoki at sinabing kung ibabalik nito si Goro sa mound para mag-pitch ay ito na mismo ang makakapagsabi kung bakit ganoon na lang kalaki ang tiwala nila doon. Dahil doon ay pumayag na si Suo, pero may kondisyon. Sa natitirang huling 3 inning ay kailangan umanong pabagsakin ni Goro ang siyam na batter base sa pagkakasunod-sunod para makapasa. Nagulat ang dalawa pero sinabi ni Suo na kung malaki ang tiwala ng mga ito kay Goro, sa palagay nito ay madali lang yun para doon. Agad na tinawag ni Inui si Goro para papuntahin sa mound at mag-pitch, subalit nag-alinlangan pa si Onoki na baka tamaan umano ng kalaban ang pitch ni Goro. Kumpiyansa si Inui na hindi matatamaan ang pitch ni Goro lalo na at alam nito na kaya iyon ni Goro na siyang may pinakamalaking hirap doon sa isla, kaya kailangan umano na magkaroon ng resulta ang mga iyon. Pagkatapos nyo na ipinaalam ni Inui kay Goro na ang mangyayari ngayon ay desisyon ng general manager, sapagkat ay i-evaluate umano ito para maging pitcher ng team. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang game. Sa unang pitch ni Goro ay nagulat na kaagad sina Suo dahil hindi na kayang suluhin ng catcher ang fastball ni Goro at nawalan pa ito ng malay. Dahil doon ay tumawag si Inui ng pwedeng kahalili bilang catcher subalit wala ni isa ang may gusto dahil sa takot na baka mapagaya sila sa isang player, nang biglang magpresente si Toshi na siya na lang ang maging catcher kahit na taga-kabilang team siya. Pumayag naman si Inui kaya pinabalik na ang lahat sa kani-kanilang posisyon, habang sinasabi naman ni Onoki sa kanyang sarili na simula ngayon ay magbabago na ang pananaw ng Keido Baseball. Habang nagaganap ang laro ay manghang-mangha si Suo sa hindi pangkaraniwang pitch na binibitawan ni Goro na umaabot ng 140 kilometro bawat oras ang speed ng bola. Makalipas lang ang ilang minuto ay 3 batter na kaagad ang napabagsak ni Goro, bagay na hindi na ipinagtataka ni Toshi dahil kakaiba umano ang lakas na binibitawan ni Goro ngayon, mas mabilis at buhay na buhay. Hindi nagtagal ay napabagsak na ni Goro ang 8 batter at oras na para si Toshi naman ang sumalang kaya nagpresente si Suo na siya na ang magiging catcher. Nang nakapwesto na si Toshi ay sinabi nito sa sarili na madali namang magkunwari na no-strikeout, pero kung gagawin niya iyon ay sigurado siya na hindi yun magugustuhan ni Goro kaya gagawin niya ang magagawa niya. Subalit nang subukan niyang paluan ang pitch ni Goro ay hindi niya yun matamaan kahit na alam niyang fastball lang iyon. Sa huli ay na-strike din si Toshi kaya natutuwang sinabi ni Onoki sa sarili na hindi talaga siya nagkamali ng pagpili kay Goro. Kinabukasan ay sumakay na ng barko ang mga nakapusang player habang ang mga hindi naman ay mananatili pa sa isla ng 1 buwan para sa training. Pagka-uwi ni Goro ay nadatnan nito na walang tao sa kanilang bahay. Magtatampo na sana ito dahil wala ni isa ang sumalubong sa kanya nang biglang tumawag si Shigino sa telepono upang ipaalam na nasa ospital si Momoko. Labis na nag-alala si Goro kaya agad itong lumabas para pumunta sa ospital, subalit walang taxi na dumadaan. Nagkataon naman na ng mga oras na iyon ay nagbibisiklete si Shimizu kaya naisip ni Goro na hiramin na lang iyon, pero dahil hindi alam niya ang daan papunta sa Kanagawa Hospital ay sinamahan na lang siya ng dalaga. Pagkarating doon ay nagulat si Goro nang malaman sa information na nasa maternity ward ang mama niya. Doon pa lang nalaman ni Goro na ang dahilan kung bakit hindi maganda ang pakiramdam ni Momoko nitong mga nakaraang araw ay dahil buntis pala ito. Napakamot na lang sa ulo si Goro dahil ang akala nito ay kung ano na ang nangyari sa mama niya. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Shigino dahil may laro pa umano ito kaya kay Goro na muna nito ipinagbilin si Shingo. Naglakad na rin pauwi sina Goro para maghapunan kaya sumabay na si Shimizu sa magkapatid. Habang nasa daan ay inalok ni Shimizu si Goro na ipagluluto niya ang mga ito bagay na ikinatuwa naman ng dalawa kaya namili na sila ng mga lulutuin. Habang nagluluto si Shimizu ay nanunood naman si Goro ng larong baseball sa telebisyon, at maya-maya lang ay naghapunan na sila. Pagkatapos kumain ay nagkwentuhan muna sina Shimizu at Goro tungkol sa mga nangyari sa kanila noong mga nakaraang buwan, pero nagsasalita pa si Shimizu ay nakatulog na lang bigla si Goro sa sobrang pagod. Nang sumunod na araw ay sina Ayane at Toshi naman ang nagkita.
Tinulungan ni Toshi ang team ni Ayane na mag-practice ng laro, bagay na ikinatuwa naman ng dalaga. Makalipas ang ilang araw ay nagpaalam na muli si Goro sa kanila para sa isa na namang training ng Kaido. Habang sakay sa bus ay binati sila ng isang babae na nagpakilala bilang Sao Tome na siya umanong coach ng Kaido Jr. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Atsuki Junior Varsity Training Center kung saan sila pansamantalang mananatili. Binigyan din sila ng kanya-kanyang kwarto kasama ang isa sa mga co-player nila, at sakto naman na sina Toshi at Goro ang magkasama sa iisang kwarto dahil sa parehong S ang apelyido nila. Natuwa si Goro sa magandang lugar dahil para umano silang nasa bakasyon kumpara nung nasa Dream Island sila. Ngunit para kay Toshi, hindi bakasyon ang tingin nito doon dahil pakiramdam nito ay isa iyong trap. Ibang-iba umano iyon sa Dream Island kung saan puwersahan silang nagtatrabaho para sa isang bagay. Ibig sabihin ay ginawa umano ang lugar na iyon depende na lang sa disiplina at ugali na nakatago sa bawat isa. Dagdag pa ni Toshi na bukod doon ay 25 special scholarship students ang naroon, at ang iba doon ay hindi pa nila nakikilala at nakikita tulad ni Mayumura. Sa madaling salita, hindi lahat ng nakapasa sa kanila ay makakapaglaro agad sa Koshien dahil yung iba ay maiiwan doon at maghihintay ng tamang panahon para makasalang, o hintayin ang mga nauna hanggang sa makagraduate ang mga iyon. Maya-maya pa ay biglang ipinatawag ni Sao Tome ang mga players na nanggaling sa Dream Island para umano sa isang welcome ceremony. Pinagsuot ang mga ito ng uniform at pinapunta sa baseball field, pero nadismaya ang mga player dahil isang party popper lang pala ang ipapakita nito. Pagkatapos ay dumating na rin doon ang mga first-year scholarship team dahil magkakaroon umano sila ng practice game. Kinantsawan ng mga iyon ang mga player na nanggaling sa Dream Island dahil ngayon lang umano nila narinig ang pangalan ng lugar na iyon.